sa ating lahat. Pasisimulan na po natin ang ating ika-42 na karaniwang pagpupulong na pamumunuan ng ating pangalawang punong bayan, iginagalang at nangungulong pinuno, iginagalang Idol Paul Garcia Belamide. Sa pamamagitan po ng kapang ipinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas bilang kalumpunong bayan, ay tinatawag ko ng kaisa ng ika-42 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayanan Silang. Ginagala na Konsehal Ronilo Donesa, maaari niyo po bang pangunahan ng ating panalangin? Tayo po'y manalangin. Diyos Ama sa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat din po sa panibagong buhay at kalakasan na nagkakalob niyo sa amin. Sana na po, Panginoon, kayo po ang gumit na sa amin para po ang lahat ng aming gagawin at iisipin ay naaayon po sa kalooban. Yan niyo po kami mga kalakasan upang ang mga kababayan sa panahon ngayon ng pandemya ay amin po matulungan sa ng aming kakayahan. Kanina, sa ganun po'y maranasan po nila ulit ang mga normal na buhay na kanilang pinakagawa. Yan po ang samtalangin namin sa pangalan ng anak ng si Jesus. Kung lahat po ay magsalita ng Amen. 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 Marami pong salamat. Dadako na po tayo sa pagtawag sa pangalan ng makagawad. Sa puntong ito ay atin pong itinatalaga si Ginoong Alfredo Maglabe bilang pansamantalang kalihim ng ating Sangguniang Bayan. Inaatasan natin ang ating pansamantalang kalihim na banggitin sa isa ang pangalan ng makagawad. Iginagalang Ronilo Donesa, iginagalang Alan Tolentino, Narito po. iginagalang Mark Anthony Toledo, Narito po. iginagalang Ferdinand Amutan, Narito po. iginagalang Perpetuo de Singaño, Narito po. iginagalang Catherine Tirona, Narito po. iginagalang Luciano de Jesus Jr., Narito po. iginagalang Nestor Patawe, Narito po. iginagalang Domingo Ortega, iginagalang Robinson Buhat Jr. Narito po. Mayroon po tayong siyam na kasapi ng Sangguniang Bayan ang narito sa ating ika-42 pagpupulong. Sa pagpapatibay ng ating pansamantalang kalihim ng kasapatan ng ating bilang, ay formal na po nating binubuksan ang ika-42 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayanan Silang. Dadako na po tayo sa pagbasa at pagpapatibay ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Ano po ang mungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran at alituntunin? Anong pinuno? Ininom mo kahit po na ipagpaliban ng pagbasa. Napatid kami sa 41 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa 2021 na ginanap ng ika-18 ng Oktubre 2021 sa pamamagitan video conference na binubuo ng 6 na pahay. Pinangalawahan ni ginagalang na Konsehal Alan Tolentino, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin pong pinagpapaliban ng pagbasa ng katitikan ng ika-41 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayanan Silang. Kaganon din po, nangungulong pinuno, inunumukahay rin po ng inyong lingkod na tanggapin at pagtibayin ng katitikan ng ika-41 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2021 sa ginanap ng ika-18 ng Oktubre 2021 pamamagitan video conference na binubuo ng 6 na pahay. Pinangalawahan ni ginagala na Konsehal Perpetuo de Singaño, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ay nagtaas ng kanang kamay. Kaya naman ay ating pong pinagtitibay ang katitikan ng ika-41 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na binubuo ng 6 na pahina. Dadako na po tayo sa panahon ng malayang pagtatalumpati. Meron hubang nais magpahayag ng opinyon ng kuro-kuro ukol sa kagaling ng bayan o kaya naman ay isyong panlipunan na dapat tugunan ng Sangguniang Bayan. Ang ating ginagala na Konsehal Alan Tolentino.
Maraming salamat po, nangungulong pinuno. Isang magandang umaga ho sa inyo. At ganoon din po sa aking mga kasamang konsehal ng bayan. Magandang umaga po sa atin lahat. Tungkol po ito, nangungulong pinuno po sa pangkalusugan po sa ating bayan po. Sa ating mga kababayan, madami na po ang bakuna na nakalaan sa ating kung kaya't hinihiling ko po na magpabakuna na po kayo. Darating po ang panahon na hindi na pwedeng makalabas ang mga taong di bakunado. Hindi na din po pwedeng makasakay sa mga pampublikong sasakyan at hindi na rin po pwedeng pumunta sa mga establishmentong lugar. Kung kaya't hanggat may panahon pa ay magpabakuna po ang ating mga kababayan po. Ito rin po ang sinabi po ng ating iginagalang na Konsehal June De Jesus po na kung maaari po na magpabakuna po para magkaroon po tayo ng vaccine card po. Hindi rin po makakapasok sa mga bangko, opisina o restaurant kung wala pong mga vaccine card na ipakikita po. Tama po yung sinasabi po ng ating ginagalang na Konsehal June De Jesus. Nasa panahon po tayo ng pandemya, tama lang po na ating pong ipatupad po na kung maaari po sana ang aking mga kasama konsehal ng bayan ay magkaroon po tayo ng isang ordinansa na para ipatupad po yung na ordinansa na magkaroon po ng vaccine card po ang lahat. At ito po ay makakatulong po sa ating mga kababayan upang maiwasan po ang COVID-19 po sa ating bayan. Muli po, nangungulong pinuno po. Gusto ko lang po mag-ulat din po sa COVID-19 po. Mag-report po. Ulat po para sa COVID-19 update po. As of October 25, 2021, ang total cases po ay 5,895 at ang recoveries po ay 5,705 at ang ating active cases po ay 68. Bumababa na po nangungulong pinuno po. At ang namatay po ay 122 po. At silang COVID vaccination accomplishment as of October 21, 2021, total vaccine available po. Ang first dose po, all branch po ay nasa 5,662 doses. At ang second doses po, all branch ay 15,843 doses. At ang total population po at 2021 projected ay nasa 290,394. Ang target population for COVAX ay nasa 70%, total population ay 276 po. Ito po yung mga matatanda po, nangungulong pinuno. Opo. At ang first dose only po ay nasa 77,832 at ang percent po nito ay nasa 38%, 0.29% of target population po. At ang fully vaccinated po ay 47,446 at ito po ang percent po niya ay nasa 23,034% of target population po. Nangungulong pinuno po, ito po yung report ko po sa ating mga kababayan po. Maraming salamat ho. Maraming salamat sa inyo pong pag-uulat. Meron ho bang nais magbigay katanungan tungkol sa mga binanggit ng ating ginagala na konsehal? O kaya naman magbigay opinion tungkol sa natura pa rin paksa? Ang ating ginagala na konsehal, Mark Anthony Toledo. Maraming po salamat Pinuno at sa ating mga kasamahan. Tama nga po, napakaganda nga po ng mga
ibinalita po at inuulat sa ating ginagalang na Konsyehal Alan Tolentino. Meron lang pong katanungan ng unang pinuno. Ito po ay pinariting lamang po na ilan sa ating mga kababayan. Paano daw po kaya ang ating hakbang gagawin po sa ating mga senior citizens na mga halos po ay yung hirap na pong makabas pero gusto po magpabakuna? Yung pong mga nasa bahay na lamang po at yun po ay bedridden na o kaya po ay yung mga naka-wheelchair na po, ano, yung hirap na po sa paglalakad at hindi na po kaya magbiyahe para po makapunta sa ating mga vaccination center. So ang katanungan po nila ay paano daw po mababakunahan yung mga ganong senior citizens po natin. Ano po magiging hakbang po natin sa pagbabakuna? Ilaman po at maraming po salamat. Ano po ang may tutugon ng tagapamuno ng Lupo ng Kalusugan sa tinanong ng ating ginagala na konsehal, Mark Anthony Toledo? Maraming salamat po, nangungulong pinuno. Tama po yung pinapaliwanag po ng ating iginagalang po na Konsehal Matt Toledo. Marami po ay mga may sakit nga naman na mga senior citizen na hindi na makapunta po sa barangay, sa mga bawat barangay, sa mga health center. Ang alam ko po, nangungulong pinuno po, bago po sila ma-vaksinan po, chine-check up muna po ng ating doktora po yan. Kasi sa mga edad po nilang yan, hindi ho basta-basta ho nagbabaksin po ang ating doktora. Kailangan ma-check up muna po. At ipararating po natin sa ating mahal na doktora po ng bayan na kung maaari po sana ang mga senior citizen po na hindi na makapunta sa mga babaksinan po sa barangay hall o sa kapsu, na kung maaari po sana na mabisita po ating mga senior citizen po sa bawat barangay po. Ipararating po natin yan ng nangungulong pinuno po at maraming salamat po sa ating ginagalang na Konsehal Matt Toledo. Salamat po. Meron po bang nais magbigay katanungan o kaya naman ay kaugnay na pahayag? Ang ating ginagala na Konsehal Luciano De Jesus Jr. Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Nangungulong Pinuno, ngayon nga po ay nararamdaman na natin ang epekto ng mga pagbabakuna. So napakaganda nga po ng report ni ginagalang Alan Tolentino patungkol sa pagbaba ng kaso ng COVID sa ating bayan. So siguro po, Nangungulong Pinuno, muli po ay aking idudulog ang aking proposition noong mga nagdaang pagpupulong natin kung saan ay magkaroon po tayo ng isang ordinansa para po maobliga ang ating mga kababayan na magpabakuna na po. Dahil ngayon sa nakikita natin ay dumadami na po ang dating ng mga bakuna kung saan ay kaya po ng tugunan ang pangangailangan o ang bakuna para sa ating mga kababayan. At isa pa po, Nangungulong Pinuno, gusto ko rin pong magbigay ng konting pahayag patungkol po sa issue ng pagputol po ng tuno dyan sa Aguinaldo Highway, particularly sa may bypass road po. Well, Nangungulong Pinuno, hindi naman lingid ito sa ating kaalaman na wala nang ibang direksyon na pupuntahan ang ating bayan kung hindi talaga sa pag-unlad. At sa pag-unlad na yan, ay mayroon din po talaga tayong mga nasa sakripisyo. Hindi naman din lingid sa ating kaalaman na ang silang ay naging tourist destination na rin po dahil sa mga kilalang kainan dito sa atin, mga events place, mga sikat na simbahan, at iba pa po. Dinadayo rin ng mga turista. Isa na rin po sa dahilan ay ang maganda nating klima.
So, Nangungulong Pinuno, sa mga ganyang pagkakataon po ay talagang may epekto po yan, lalo na po sa increase ng volume ng mga sasakyan na papasok o dadaan dito sa ating bayan. Lalo pa nga po at nagbukas na noong last June ang ating expressway kung saan ay tumatagos yan sa ating bayan. So isa rin po yan sa nakakadagdag. At ngayon Nangungulong Pinuno, dinadanas po natin ang lalo na po pagka weekend, ang mabigat na daloy ng traffic, particularly ang Santa Rosa Tagaytay Road. Ito po yung mga main thoroughfares, ito pong stretch ng Aguinaldo Highway, Nangungulong Pinuno, maging ang mga provincial road na ito pong Maguyam, Sabutan, ito pong Sabutan, Balite, ito pong Luksuhin, Litlet. So nakikita po natin talaga nagkakaroon po ng pagsisikip ng daloy ng mga trapiko. So yun na po talaga Nangungulong Pinuno ang epekto ng nakikita nating pag-unlad ng ating bayan. Ano? At dito nga po sa stretch ng Aguinaldo Highway ay nagkaroon po tayo ng widening kung saan ay naglagay pa ng sobra sa isang lane ang bawat gilid. Ano ho? Ito po ay para nga ma-address yung pagdami ng volume ng sasakyan. At yun nga po medyo malungkot dahil nasasakripisyo yung ating mga puno. Ano ho? Pero wala naman po tayong magagawa ng Nangungulong Pinuno kung hindi putulin po ang mga puno na yan. Pero bibigyan ko lang po ng linaw na hindi po ang ating pamahalaan ang nag-issue ng or nag-initiate ng pagpuputol na yan dahil ito po ay national agency. So ang permit na kinuha nila for the cutting of trees ay nagmula po sa PENR or Provincial Environmental and Natural Resources Office. At ito naman po ay ini-issue at hiningi ng Public Works ng ating Tagaytay District. At yun nga po, Nangungulong Pinuno, nakita natin na meron po itong mga komento sa social media, sa Facebook, na bakit nga raw po pinangunahan o ginawa ng ating pamahalaan ng pagpuputol na yan. So yun nga po, binigyan ko na ng linaw sa inyo, hindi po ang ating pamahalaan ang nagsagawa ng pagpuputol na yan. Ano po? At meron naman din po silang punto Nangungulong Pinuno. Dahil sinasabi nila, tama po, nag-widening kayo ng kalsada. Pero ano po ang nangyari doon sa winiden ninyo na portion? Ito po ay nagsilbing parking lang ng mga trucks. So siguro Nangungulong Pinuno sa punto pong ito ay humihingi rin po ako na mabigyan natin ng pansin. Siguro po sa pamamagitan din ng isang ordinansa or kung tayo may naipasa na ordinansa patungkol po sa pagbabawal sa permanenteng paggamit as parking ng ating mga nalaparan ng mga kalye dahil sabi nga po nila, pinutol nyo rin lang ang puno. Ito naman po ay nung hindi pinuputol ay nagsisilbing parking lamang ng mga sasakyan. So baka naman po pagka pinutol na ay ganun pa rin po ang mangyayari at maging parking pa rin po ng mga sasakyan. So yun lang po, Nangungulong Pinuno at muli po isang magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po. Maraming pong salamat. Ano pong may tutugon ng tagapamuno ng lupo ng transportasyon tungkol sa ginuran ng ating ginagawa? Tama nga po, Nangungulong Pinuno. Talaga po naman tinignan din po natin na yung pagpuputol nila. No? At talaga po naman may mga permit na galing po sa national, lalo na po sa ating probinsya. Kaya po hindi na po natin control ang noong araw ho, noong una ho ay tayo ho ang unang hindi pumayag na maputol yung kahabaan dito po sa Biga. Kaya nga lang po ay
siguro nga po ay talagang umuunlad na ang bayan ng sila. Kaya obligado kasi ang totoo naman ho dyan. Eh, sa mga naturang puno pinutol ay marami na rin yung buhay na buwisan dahil sa mga hindi inaasahan na ipumabangka po sa naturang mga puno. Kaya po siguro nga po marapat na rin lang po talagang malinis. At tayo naman ho, sa pagdating po naman sa mga no parking, may mga ordinansa na po tayo, hindi lang po lokal, hindi lang po provincial, at meron pong national na talaga pong bawal na pumarada sa kahabaan po ng ating po mga highway, lalo na po sa ating lansangan o highway po ng ating po. Yun lang po, Maaari pong balikan ang lupo ng transportasyon ng ginawa po nating ordinansa tungkol sa pagbabawal sa anumang uri ng obstruction o hadlang sa mga pampublikong kalsada patungkol sa pagbabawal sa pag-park ng anumang uri ng sasakyan sa kahabaan ng bypass road. Nais magpahayag ng opinion ng ating ginagala na konsehal, Alan Tolentino. Nangungulong pinuno, karagdagan lang po, doon po sa nagputol po ng puno sa atin dyan po sa bypass. Karagdagan lang po, naputol na po yung puno, kinuha na po yung puno, yung sanga na iwan po, At sa karamihan po ng sasakyan po na dumadaan po sa atin dyan sa bypass, habang wala pa ho nangyayari na aksidente makikiraan lang po ang inyong lingkod. Wag na po nating hintayin na meron pang mangyaring aksidente kasi yung puno na pinutol, meron pong naiwan na tira sa ilalim. May natira po, yun po baka merong laseng o hindi kabisado po ang daan dito sa ating bayan na Silang, sa bypass po. Ay isa rin po na makaka-aksidente po yung ilalim ng puno na hindi sinaed yung ilalim. Baka pwede sana nangungulong pinuno doon po sa nagputol po sa ating mga kababayan, balikan po at para malinis, wag na po nating hintayin na magkaroon po ng aksidente Yun lang po nangungulong pinuno at maraming salamat Salamat po. Ano pong may tutugon ng ating ginagala na Konsel Luciano de Sus Jr. sa tunura ng ating ginagala na Konsel Alan Tolentino? Maraming salamat po muli, Nangungulong Pinuno. Tama po ang tinuran niya, ginagalang Alan Tolentino. At actually, Nangungulong Pinuno, ito naman po ay nakasaad sa mga conditions na binigay or nakasaad doon po sa kanilang cutting permit, kung saan ay nire-require din po ng Penro ang public works na linisin or saidin ang mga lahat ng mga naiwan ng mga branches of trees at wala po silang maiiwan na kung ano mga kalat doon po sa mga portion na yon. Marami pong salamat. Pero po bang nais magpahayag ng opinyon? Kung wala na, ay dadako na po tayo sa pagbibigay ng panahon sa mga panauhin sa ating pong pansamantalang kalihim. Meron po ba tayong panauhin sa ating pagpupulong? Mayroon po tayong panauhin ngayon. Ang ating masipag na pinuno ng pambansang pulisya ng Pilipinas dito sa munisipalidad ng Silang, si Police Lieutenant Colonel Juan Peñafiel Oruga Jr. Marami pong salamat. Una, ang ating pong taus-pusong pasasalamat sa ating bagong hepe ng kapulisan, Lieutenant Colonel Juan Peñafiel Oruga Jr., sa inyo pong pagpapaunlak sa aming paniyaya na kayo aming maging panauhin sa aming karaniwang pagpupulong sa umaga na ito. Ikalawa, hayaan niyo po ipaliwanag ko sa inyo ang konteksto kung bakit po namin kayo inanayahan sa pagpupulong na ito. Noong nakaraang Lunes ay ibinahagi po ng aming ginagala na Konsel Mark Anthony Toledo ang isang insidente sa Lalaan kung saan ay may mga grupo na nagbubukas ng kotse. Ito po ay nangyari na po sa ating bayan ng nakaraan, kaya po hindi po mainam na muli po itong mangyari sa kasalukuyan. Ang isa po nating gustong malaman ay ang ginagawa po ng ating kapulisan para maiwasan po ang mga insidenteng katulad nito. Ganun din po ay hindi po tayo nabibigyan ng pagkakataon
na magkita-kita at naisip po namin na isa po itong pagkakataon para tayo po ay magbigay ng respeto sa isa't isa at magpakinalan po. Yung lamang po, marami pong salamat at ibinibigay na po namin ang inyong hapag para may pakilala ninyo yung sarili. Masabi po ninyo ilan yung obserbasyon sa status ng Kayusan at Kapayapaan sa aming bayan at ang inyong mga naiisip na programa at polisiya para po higit na maitaguyod ang kapayapaan dito po sa bayan po ng Silang. Sa ating pong pangalawang punong bayan at pinuno ng regular session ng SB, kagalang-galang Adriel Paul Bilamide at sa ulo pong konsehal ng bayan, isa pong magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Police Lieutenant Colonel Juan Uruga, ang bago po talagang Chief of Police ng Silang Cavite na itinalaga po ng ating Provincial Director na walang iba kundi si Police Colonel Marlon Santos. So nandito po ako, allow niyo po ako para i-present po yung peace and order situation ng Silang Municipal Police Station. Sir, request lang po Secretary kung pwede po share screen para po ma-present ko yung aking PowerPoint presentation. Mari na po kayong magpatuloy. Sandali lang po at akin lang po share screen. Mahal na pinuno, nakashare na po ba yung screen ko? Hindi pa po. Hindi pa po. Mari niyo pong i-click ang share screen. Ayan. So okay na po sir, nakita na po sir, mahal na pinuno. Opo. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Nagulat po ako regarding po sa peace and order situation ng Silang MPS. So ito po yung aking sequence ng aking presentation mula po sa crime situation update. Ito po yung letter B, PCR activities, letter C, accomplishment, and meron po tayong way forward. So sa crime situation update po, ang kinuha ko pong data yung ating pong from January to date na data for our crime volume. So ito po yung index crime, non-index crime, and vehicular accident. Pinagbukod-bukod po natin para po maliwanagan din natin at makita natin yung pagkakaiba. So ito po yung index crime, ito po yung mga police operation initiated po na ginagawa ng ating mga police. Yung non-index po, ito po yung mga special crime na sinasampa po ng ating kapulisan at binupunta rin po natin yung vehicular accident. So yung kulay blue po, ito po yung January to September 2021. At yung red naman po, January to September 2021. So noong pong last year, January to September 2021, meron po tayong 4 na index crime. 44 na index crime. Ito po yung mga police operation sa drugs, illegal gambling, at iba pong operation. Ito naman pong 61. Sa ngayon po, sa taong 2021, meron po tayong 61 na operation. Police-initiated operation po ng PNP Silang. So yung non-index po, yung mga special law, kalimitan po dito yung 9262, 91, ito po meron po tayong 297 noong nakaraang taon, same month and date, 281 po itong 2021. So sa vehicular accident po, medyo mas malaki po ngayon yung ating vehicular accident dahil nga medyo alwan na po yung ating IATF. May binapayagan na po natin na masyadong maraming tao sa labas. Yun na rin po naging situation natin, kaya po mas marami po yung index crime natin. Then ito po yung ating 8 focus crime. Ito po yung 8 focus crime natin. Nag-concentrate lang po tayo sa murder, rape, theft, robbery, sa physical injury. Ito po yung mga halimbawa. Sa mapapansin po natin, last year, meron po tayong 44 lang po from January to September 2021 at meron po tayong 61 same month, January to September 2021. So isa na rin po siguro dahilan dito dahil nung last year po medyo talagang mahigpit tayo sa pagpapatupad po ng IATF
At sa ngayon po, sa panahon ito, medyo maluwag po yung ating pinapatupad dahil na rin po sa mga guidelines na inalabas po ng IATF. So ito po yung sabi CRAS generated, ito po yung sabi natin talagang nasa data po ng PNP natin. So sa susunod po na slide, ito na po yung sinegregate na po natin na po per crime. Ito po yung 8 focus crime natin sinasabi natin. Theft, robbery, murder, physical injury, rape, carnapping, homicide, and carnapping of motor vehicle. Ano po? So yung ating makikita po natin, theft, masyado pong mataas. Ito po kalimitan ay nangyayari sa mga groceries natin, sa mga 7-Eleven o Alphamart. Ano? Sa robbery po, nabanggit na rin po kanina, mahal na pinuno, yung regarding po sa ating Alphamart, doon sa meron din po tayong basag kotse dito po sa Wilcon Depot, ano po, dito sa Milalaan. So yun naman po ay na-action na natin pulis natin para update lang po at na-identify po natin yung suspect natin. So yung mga suspect po natin, dati na rin po suspect na nangyari sa Noveleta, dito rin po sa Cavite, at sila po ay namataan ng mga tao natin o kabarangay natin bago mangyari itong krimen na to. At na-trace din po natin yung bahay o kwarto na inupahan nila habang ginagawa nila yung krimen at hanggang sila'y mawala. So, itong kaso po natin, makukonsider din po natin na cleared po o solved. Dahil masasampa po natin, identify po natin yung suspect po dito. Yun nga lang po, hindi lang po natin nakuha. Isa yun po yung sa termite, yung sa basag kotse po, meron naman po tayo isang clue din doon dahil may naiwan pong ID. Sa pagmamadali po nung suspect sa basag kotse, nakaiwan po siya ng ID. So sa laglag po, nakita rin po ng gwardiya yung ID at binerify po natin yung tao sa bandang Pasig. Pasig po siya tinrace. Pero doon po sa pinagtrabaho nila, nakita po natin na yung tao ay medyo binago po yung pangalan saka po address. So ito nga po, pinakamalaki po nating problema din yung theft. Sumunod po yung rape. So yung rape po natin, meron din po tayong mga intervention na ginagawa ang PNP natin dito. Kalimitan po kasi nangyayari si rape natin sa loob ng bahay. Minsan po, ang suspect natin dito, kamag-anak pa, na nakakasama sa loob ng bahay. At meron po dito yung mga kalimitan po minor de edad at meron din po dito yung mga minor de edad na dumadayo dito sa silang, na dumadayo po ng inuman at nagiging biktima na po ng rape nga po. Halimbawa, nalalasing, doon po na nagaganap ang rape. So sunod po yung murder. Meron na rin po tayo ditong murder na itala. Tapunan din po tayo dito sa bandang Chican Road. So ito naman po ay na-identify na natin kung taga saan, pag sino, pamilya. So update ko din lang po yung sa nakita din po sa Chican na itinapon from other Paranaque yata po, hindi po nagkakamali. So parang away po ng pamilya regarding po sa napagbentahan ng lupa. So kinuusap din po natin yung mga pamilya nito. So hindi na po sila nakiki-operate at hindi na rin po sila interesado dun po sa kaso. Yun nga lang po, bakit dito pa sa sila nagawang itapon. So mayroon din po tayong ginawang intervention dito. Yung mga pulis po natin, bukod po sa police visibility, pinag-contact po natin ng checkpoint sa mga alanganing lugar at alanganing oras para po ma-prevent po natin yung ganitong klaseng pagtatapon po ng bangkay dito po sa bayan po ng Silang. So sa next slide po, ito po yung ating comparative crime solution efficiency at crime clearance efficiency. Ito po yung blue, sabi nga po yung 2021 at nung red 2021 po red at yung blue 2020. So nakita po natin yung data as shown. Kung na po tayo sa sunod na slide. Ito po naman po yung ating PCR activity from, ito na po yung 2021, PCR activity, Police Community Relation Activity from January to September 2021. So tuloy pa rin po yung ating barangay visitation. Yung nire-require po natin yung mga commander at mga patrol po natin na talaga kailangan continuous po ang ating communication sa mga barangay official, lalo-lalo na po sa mga barangay captain. So nagkaroon po tayo ng 78 barangay visitation, pero asahan pa rin po natin dito at asahan pa rin po namin yung number at pagbisita sa mga barangay. So
So next slide po yung ating pulis sa barangay desk. Ano po? Ang ating pong kapulisan ay may kanya-kanya pong barangay na laging pinapatrolan. O, isang pulis po, halimbawa, nagkakaroon po ng minsan isa o dalawang barangay na kailangan puntahan at kausapin. At meron po tayong pulis sa barangay service desk. So lahat po ng ibang problema na po pwede po isangguni sa mga pulis na naka-assign. At alam ko naman po, may kanya-kanya na po tayong number, cellphone number na iniwan dyan po sa mga barangay para po makontak itong ating PSB o tinatawag na pulis sa barangay desk. Meron po tayong 64. Kada po isang barangay, meron po tayong isang pulis sa ating barangay. So next slide po, yung ating pong barangay dialogue. Dito po pinapasok natin yung ating LCAC at saka po yung ating KKDAT. Alam naman po natin at kami po yung nagpapasalamat na po sa suporta ng lahat ng barangay official at barangay captain na sumusuporta po dito sa ating LCAC at sa ating pong KKDAT na activity. Kahit po sa gitna ng pandemya, nakakaroon po tayo ng ganitong activity at nakiki-operate po. Talagang nag-iingat lang po tayo at talagang sinisiguro po natin na ino-observe po natin minimum public health standard. Meron po tayong 28 barangays dialogue in LCAC na naganap dito po sa from January to September. So yung flyers distribution, ito po yung mga information na po. Meron po tayong 580 na activities na nagawa dito po sa bayan ng Silang. Sa iba't ibang lugar po, sa palengke, bahay, barangay, sa kanto, lahat po yan natitigilan po, na po pwede po natin bigyan ng flyers, inaabutan po natin yan. Para po ma-remind yung mga tao natin kung nandyan na rin po yung mga contact number o hotline ng ating pong PNP. Sa susunod po na slide, ito po yung drug-free home place po natin. Nagtitigit po tayo. Pero marami pa tayo sticker at nagkakaroon din po tayo ng problema dito dahil iba po talagang barangay, hindi pa natin ma-clear. So isa po ito sa step natin para po ang isang barangay ay ma-clear natin. Kailangan po natin munang madigitan ng drug-cleared home place. Ito po ang ating mga bahay bago po tayo mag-declare sa ating barangay na cleared barangay po sa drug. Ito ating lugar ng Silang. So tuloy-tuloy din po activity natin. Meron po tayong 874 na drug-free workplace at meron po tayong 56,820 na drug-free homes. So sa mobilization naman po, sa ating mobilized barangay, meron po tayong 12 na na-mobilize na po ng ating kapulisan sa tulong na rin po ng ating mga barangay. At ito po ay dinideliberate po sa PPO. Pag hindi po sa PPO, sa regional office po, para po ma-confirm natin kung ba talaga yung mga data na binibigyan ng pulis ay nanggaling talaga sa mga barangay at alam din po ng mga barangay official natin yung mga sinasabi at inuulat natin sa ating higher headquarters. So tinatanong din po sila dito, ni-interview at nakakatuwa lang po at lahat po ng mga barangay official na natanong ng ating mga higher officer ng higher office ay nakakasagot naman po at alam po nila ang kanilang ginagawa sa ating pong barangay mobilization project na ginagawa po dito sa bayan po ng Silang. So meron din po tayong drug cleared na barangay, meron po tayong 24. Meron po rin po tayong mga ilang barangay na sinusunod po para po drug cleared barangay ni sila at pag puro na tayo meron tayong 100% na barangay drug cleared, so pwede na po yung Silang, pwede na pong i-declare natin ng municipality drug cleared po ang Silang. Sana sa lalo't madaling panahon, sana yung mga requirements po na kailangan po ng PIDEA ay may submit po natin. So meron po lang po tayong coordination na ginagawa sa mga barangay captain para po sa mga requirements para pa may submit natin sa PIDEA. O kung meron pa po sa mga ibang barangay natin na mga addict o user, kailangan po linisin muna natin ang barangay na to bago po natin drug cleared ang isang barangay. Medyo mabilis po ba yung aking presentation? Okay lang po, sir. Maraming salamat po. Next slide po. Ito po yung ating focus trust, campaigns against terrorism. Ito po na po, campaigns against terrorism, ito po yung mga activity na ginagawa din natin. At alam po naman natin yung ating mga barangay nag-declare po ng persona non grata sa ating mga kalaban. Sabi nila kasi ginagawa nila, sabi niya kaibigan ng NPA. So talaga dapat diretsahan tayo dito kalaban ng NPA, mga kaliwa. Pag kinibigan natin yan, ibig sabihin natatakot tayo sa kanila.
So dapat lahat tayo dito pagkalaban, kalaban natin ang mga NPA niyan. Ano? So ito po yung mga activity na ginagawa natin, no. Nako-coordinate din po natin sa mga blue guards, ano po. So yung mga ibang lugar na mararaming tao na pwedeng gawa ng kalokohan po ng mga kalaban natin. So yung po sa campaigns against illegal drugs naman po, so meron po tayong 155 number of operation, ano po, itong from January to September, ano po. At meron po tayong 172 number of arrested person sa illegal drugs po. Ito po yung mga picture ng mga operation natin. At papasalamat din po kami sa mga barangay official na tumutulong at talaga walang sawa na sumusuporta po na para po sa pagsugpo dito sa mga illegal na droga. So next slide po, ito naman po yung ating against loose firearms operation. So meron po tayong operation na 8, so number of arrested 8. So nakakatuwa po dito, meron po tayong 28 firearms surrendered sa pamamagitan po ng offline katok natin programa. Meron po tayong mga kababayan na kahit hindi pa kinakatok at alam po na nilang expired na yung kanilang baril, kusa na po silang napunta po dito sa police station. Nagpapasalamat din po kami sa mga barangay official na naman, ating mga kaibigan na nagsasabi o tumutulong po dito. Para po isa po kayo ma-operate pa ng ibang unit, si IDG, NBI, pag lalo na po yung maraming baril na expired, lalo na mga long firearms, meron mga shotgun, i-surrender na po natin, nananawagan po ang PNP sa pamamagitan po ng Sangguniang Bayan. Sana po matulungan natin, kasabihan natin yung mga kababayan po natin dito sa Silang na surrender po nila yung kanilang baril dito po sa PNP para po sa ating offline katok. So next slide po. Ito pa yung campaigns against most wanted person dito po sa bayan ng Silang. So meron po tayong ito na hindi ko lang po nalagyan ng harang yung mga bata. Nire-required po kasi kaming lagyan ng harang to, hindi nalagyan. Meron po kaming 113 operation sa wanted person. So doon po, meron po kami 7 sa number of arrested person ng other wanted person, 77, at yung most wanted person, ito po, meron po tayong 36. Dito naman po sa campaigns against illegal gambling. So medyo nga po, medyo masalimuot po to. Kasi talagang tupada, tong-it, po naman yung mga, basta po may taya, at sugal. Talaga pong lalo na't may report po sa amin, ay ina-actionan po agad ng PNP natin. Kaya minsan po naka-question kami kung tipo ba ng tong-it, ay hinuhuli namin, billiard, hinuhuli namin. Basta po may taya, illegal gambling po yun. Malaki o maliit, illegal gambling. Pero may consideration din naman po ang PNP natin, pag medyo senior citizen na po, yung mga nagtotong at nakikita naman po natin na medyo talagang libangan na 5 piso, pinagbibigyan naman po namin to. Maliban na talaga na malakihan na ginagawa ng negosyo ang pagtotong-it. At minsan yung mga asawa pa ang nag-report sa amin, yung asawa ko po, isang araw na hindi na uwi, nandun po kina paring Pedro at nagtotong-it. Talaga po nakakapulisyon na pamilya. Kaya po ginagawa po namin action to. Meron po tayong 13 number of operation at meron po tayong 67 number of arrested person dito po sa ating campaigns against illegal gambling. Sa susunod na slide naman po, ito po yung ating way forward po, plans for 2021. So napansin ko po kanina, simula pa rin yung ating pag-uusap po, Tagalog po. At susunod po sana aking pong babaguhin yung tema ng aking presentation. Tagalogin ko na rin po ito, para po sa i-align natin, yung sa ating programa sa session po ng Sangguniang Bayan. So continuous collaboration with the intel agency, with the municipality of Silang in terms of peace and order, COVID-19 programs and updates. Nandiyan din po ito na rin po yung pag-ating po natin ng conference sa pag-uulat po ng peace and order po dito sa bayan ng Silang. So continuous conduct ng police visibility, yung ating pong pagpapatrol, big patrol sa bank visitation. So inakit din po natin yung mga bus o jeep, sini-check po din natin yan para po sinisiguro natin yung pag-maintain po, nami-maintain
ang minimum public health standard sa mga public vehicles natin. Pati na po sa mga paradahan para sa implementation po ng ating IATF guidelines. So ito po, continuous conduct of barangay visitation, nabanggit rin natin, pulis sa barangay, tuloy-tuloy po natin. Pipilitin po namin, mapataas po namin yung number ng pagbisita natin sa mga barangay at pagbibigay po ng impormasyon. Sa continuous conduct of barangay dialogue, narinig na po yung ating LCAT, yung KATA, yung ating pong KKGAT, KTE, saka yung pong anti-criminality campaign natin. So pag nagpo-program po kasi tayo, pinagsasabay-sabay na po natin ito para isang programa, marami po nating activity at marami po tayong impormasyon na ipaparating po sa ating mga kabarangay dito po sa bayan ng Silang. Continuous information dissemination and gathering in regards with any presence of threats group. So kasama na rin po natin dito yung pagbibriefing po o pagbibigay ng impormasyon sa ating mga barangay, lalong-lalo na po yung mga liblib na lugar. Ito po minsan kasi tinatambayan ng mga grupo, pag yung kakaliwaman o kriminal man o magnanakaw. Kalimitan po, isang lugar kasi pag tahimik, kalimitan ginagawa nila yung pugad. Kaya po nagko-coordinate tayo sa mga barangay, lalo na po yung mga paupahang bahay. Kaya po kami sana ay bababa po kami sa mga barangay, sa tulong na rin po ng sanggunian, na kumari po, i-required po natin yung ating pong mga nagpapaupa ng bahay, yung mga borders po natin, na bago nila tanggapin, dapat makapagbasa ng biodata. Para in case po, katulad po yung sa termite gang, doon po sa Alphamart, sa Milalanden, ay ma-identify kasi sila po yung umupa ng bahay po dito sa kanto po ng Malabag, ng ilang araw bago po naganap ang nakawan sa Alphamart. Yung termite guard po, yung term namin, yung ginagamit po namin, termite guard, yung nagbubutas po sa ilalim ng lupa, sa imbornal, at tatapat po doon sa isang business establishment bago po magnakaw. Ito po yung tinatawag naming termite gang. So kaya gagawin po namin ito, ang pinaka-intervention po namin, pupuntahan po natin yung mga barangay, identify po yung mga lugar na po pwedeng tigilan o upahan, bahay o kwarto na po pwedeng pagkutaan ng masasamang loob. Totoo yung termite gang? Dito po sa Alphamart po, nabiktima po ng termite gang. Tinawag po namin grupo to, yung termite gang, dahil po talaga para pong anay na nagbubutas po sa ilalim ng lupa, then paangat po, papunta po sa business establishment. So next slide po. So strict implementation of health protocols inside and outside the station to monitor. Hindi lang po naman sa ibang lugar po natin ginagawa to, mini-maintain yung minimum public health standard, pati di po dito sa opisina po sa ating kapulisan. Talaga po natin, nire-require po natin ang kapulisan na natin na i-observe ang lahat po ng minimum public health standard na pinapatupad po ng ating IATF. So ito po yung continuous conduct ng SWIM. Ito naman po, bukod po sa ibang activity, yung PNP po natin, weekly, meron pong activity na kinakailangan pong humarap sa pastor. Nire-require po sila. Kapag hindi po sila humarap sa pastor, o meron po silang activity na halimbawa isang grupo, isang team, na kinakailangan weekly, meron po tayong SWIM, tinatawag natin. Ito po para mapangaralan yung pulis natin, mapalahalanan at pag-ukulan din po ng dasal na sana po ay maging ligtas araw-araw sa pagpapatupad po ng tungkulin sa ating kapulisan. So yun po, nagpapasalamat din po kami sa mga pastor na nagtsatsaga. Sabi ko pa nga sa kanila, wag po silang susuko na mangaral po dito sa ating PNP. Pag sila'y sumuko, sino pa ang aming sasandalan? Kasi meron po talaga mga pulis na matitigas ang ulo. Minsan po mga pastor nagre-reklamo, sir, ang tigas ng ulo. Sabi ko, pastor, wag kayong susuko. Pag sumuko kayo, sino pang lalapitan namin? Kayo na nga malapit sa Diyos ang sumuko. Wag naman po sana mangyari. Nasama-sama pa rin tayo. Magsabi lang sila, kung may problema, magsabi po sa hepe at ako po mismo tutulong para po makastigo yung mga matitigas na ulo ng pulis. Pero sa sila naman po, wala pong masyadong matigas ang ulo, kaya meron lang po tayong prevention na ginagawa. So araw-araw, linggo-linggo po, kinakailangan humarap sila sa pastor at humingi ng basbas at sermon.
Susunod mo, ito naman po, meron po ang programa ating pong PNP. Ang sinasabi po namin yung ICP, yung Intensified Cleanliness Policy. Ito po, meron po tayong sa ating opisina. Mapapansin nyo naman po na ang PNP po talagang sinisigurado na malinis ang opisina, loob at labas ng police station, pati po yung mga PCP. Nagko-conduct din po ako ng inspection kung talagang sumusunod sila di po sa programa ng ating pong high-rate quarters. Walang iba po, kundi ang ating Chief PNP, Police General, Brigadier General Elisar. Ano po? Ito po yung isang ICP natin in terms of office. Kailangan po malinis. Ay, balik po tayo isa. Yung mga po, pangalawa po kasi meron po tayong in-ranks pa, yung mga eskalawag na pulis. Kung minamomonitor po kayo na kahit hindi po pulis silang, ano po, dito po na area sa atin, o nangungutong sa atin, kahit po pulis silang, i-report nyo po sa akin at gagawan po natin action. Kasuhan po natin sila, hulihin po natin sila, hindi po natin ito-tolerate ang mga activity po, masasamang activity ng miyembro sa hanay po ng ating kapulisan. So, yun lamang po, kung meron po kayong question or additional information o suggestion dito po sa aking pong presentation, pwede naman po at willing po akong sagutin at ipaliwanag po ano po ang kailangan natin gawin. Maraming salamat po sa inyo lahat at isang uli pong magandang umaga sa inyo. Marami pong salamat. Meron ho bang nais magbigay katanungan tungkol sa ibinahagi ng ating pong bagong hepe patungkol sa sitwasyon at plano para sa kayusan at kapayapaan sa ating bayan? Ang ating ginagalang na Konsehal Ferdinand Amutan. Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno, at magandang umaga po sa ating lahat, aking mga samahan at bumisita kay Hepe. At tatanong ko lang po, tungkol po doon sa niyo pong snow-surrender na expired na lisensya ng baril. Yung pong expired na baril, snow-surrender. Yun po ba ay mapapabalik pa? O kaya hanggang kailan po na pwedeng kunin kung mapapabalik? Salamat po. Yung mga baril naman po na snow-surrender sa atin, mapapabalik naman po yan kapag po yan ay na-renew niya. Na-renew yung kanyang LTAP, license to carry, at lisensya ng baril. Pero within 5 years po, hindi po na-renew ang baril. Ito po, hindi na po natin maibabalik, iso-surrender po natin sa karami. Pero may proseso pa rin po. Halimbawa, na-renew na natin, gagawan po natin ng proseso, itap po natin ng karami, para po mapabalik sa kinauukulan yung kanilang baril. Pero within 5 years po, yung nasa station po yan, at dadalhin na po namin karami yan, at doon na po tayo makikipag-usap kung paano po ang gagawin natin. Wala po kaming guidelines. Pag nasa karami na ang baril, wala pa pong guidelines sa amin. Kung may mangyari naman po, makikipag-coordinate kami at hihingi po kami ng guidelines kung ano po ang dapat gawin. Pero within 5 years po, at na ma-renew niya, ibabalik po natin yung baril doon po sa owners. Salamat Sir, po. nasagot po ba natin yung katanungan niyo, sir? Opo, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ang atin naman pong ginagalang na Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Robinson Buhat. Magandang umaga po, Nangungulong Pinuno, sa lahat ng aking kasama at sa ating hepe sa kapulisan. Siguro po ay ilalapit ko lang po, ang una ay humihingi po ng pasensya ang in behalf of the Sangguniang Kabataan pagdating po sa programa ng KKDAT, sapagkat last week po ay hindi po kami naka-attend sa isa sa mga programa po patungkol sa KKDAT. Isa po sa mga na ibaba po sa akin na concern ng mga SK po natin ay siguro mabigyan po ng sapat na time o schedule po o roadmap pagdating po sa programa ng KKDAT. Kami po sa Sangguniang Kabataan Federation are very willing po na tumulong, lalo na po sa pagbaba po natin sa mga bara-barangay. So ang nangyayari lamang po siguro ay may mga pagkakataon po na tomorrow po o bukas po yung schedule, pero medyo late po nasasabi na kung saan medyo sabi nga po ay galing lang din po sa taas. Pero siguro po para po mas mabigyan po natin ng maganda na pagkakataon na makatulong po sa KKDAT, ang Sangguniang Kabataan Federation, ay may orient po natin ng kung paano po ba ang flow ng pinaka-programa po natin sa KKDAT. Yun lamang po. Marami pong salamat. Meron ho bang nais itugon ng ating pong hepe sa tinura ng Pangulo ng Sangguniang Kabataan
tungkol sa KK-DAT o Kabataan kontra Droga at Terorismo. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Magandang umaga po, SK Federation na Robinson Buhat. So, una po, humingi kami ng paumanhin. Sa nabanggit nyo yung talaga po yung sa PNP, kalimitan po talaga, pabigla-bigla po yung mga activity na ibinabato po sa amin. Kinakailangan po talaga namin mag-react din. Kaya nga po, sana po, abangan pa po natin yung ating pasensya at tulong po. Alam naman po namin talagang lagi naman po kinaan dyan, yun nga lang po, hindi po katulad ng PNP na ito po ang trabaho namin kaya kami lagi nandito. Hindi po sa katulad nyo na talagang may kanya-kanya rin naman po iniintindi. At talagang kinakailangan iset muna ang schedule bago po tayo talaga maka-comply ng maayos. Pero sabi nga po, hindi pa naman natin po huli pa ang lahat. Talagang ito po ay mahabang programa para po sa kabataan, para po sa ating mga barangay, para po sa ating kababayan. So kung hindi man po tayo nakahabol o naka-attend po sa ibang meeting, so may mga activity pa naman po na susunod. So sana po talagang pagpapamanhin niyo po, may talagang may time na talagang nanggagaling po sa taas, paminsan-minsan, o minsan po malimit, na talagang biglaan din yung mga schedule, na binibigay sa atin. So sana po masanay na tayo sa PNP, na talagang makapag-adjust tayo. At alam po namin na sabi natin, ang kabataan po natin, lalo pa regard sa KK-DAT, ay talaga napaka-aktibo naman po. Wag na rin po sana kayo magsasawa tumulong sa PNP natin po sa mga activity. Sana po tuloy-tuloy pa rin tayo iinganyo ng ating mga kabataan na sabihin natin minsan kahit po sa kapulisan pinagsasabi din pabigla-bigla, bahala kayo dyan. Diba? Pero talagang pag sumuko po tayo, wala po talaga tayong kahihinatnan. So talagang habaan lang po natin ang pasensya natin. At bukod po doon sa roadmap na nabanggit nyo, sisikapin po namin talagang makapag-advance hanggat maaga ng programa at mapadala po sa opisina nyo kung ano po yung ibang activity na po pwede po nating gampanan. Lalo na po itong darating na itong Duterte Legacy, yung barangayanihan, ay kinakailangan din po namin yung inyong mga suporta, lalo ng kabataan. Kung ano po meron pang mga activity na pwede nyong ibigay kasi magkakaroon po tayo ng one-stop shop, parang yung Duterte Legacy, yung ating pong one-stop shop ng mga activity na gagawin ng PNP, nandiyan na po lahat na kailangan. Kung meron pong maidadagdag ang ating SK Federation, yung mga kabataan na activity na pwede po nating pakinabangan dito po sa gagawin nating programa. Meron po kasi tayong weekly activity po regarding po sa Duterte Legacy na programa ng PNP. So yung aming pong PCR PNCO ay aming pong laging papo-coordinate po sa inyong opisina. Kagalang-galang na Robinson Buhat po. Marami pong salamat. Meron po bang nais magbigay katanungan? Ang ating ginagalang na Konsehal Luciano Jun de Sus. Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno. Kay Sir Jun, Chief, welcome sa Silang. Isang magandang umaga sa iyo. Ang katanungan ko lang po ay kapansin-pansin po ang pagtaas ng bilang ng kaso natin sa theft and rape case during pandemic. Ito po kaya ay may kinalaman sa mga, let's say, mga pinapatupad natin na lockdown? Magandang umaga po, kasi Jun. Yun po naman talaga, makita po natin yung last year sa compare, meron po tayong 44 ton, ngayon po 66. Meron po rin nakakaugnayan yan. Kasi nga po, medyo nagluwag na po tayo. Dati po kasi talagang minimal yung mga taong lumalabas. Konting-konti lang talaga sila. Pero ngayon po, medyo nga lumuluwag na yung mga guidelines ng ITF na yung edad lumalabas, pinapayagan na rin. Pero sa mga lockdown naman po, wala pa na po tayong lockdown po dito sa Silang, maliban na lang po yung mga regional lockdown. Pero sa ngayon po, wala naman. Pero talaga po nakita natin yung theft. Kalimitan po kasi kasambahay, ang gumagawa, qualified theft, yung mga katulong, umaalis ng bahay, dinadala si gamit. At yun mo po sa mga grocery, sa mga shoplifting, ang kalimitan po sa atin na talagang nasa loob po na hindi naman natin makikita habang tayo nagpapatrol. Kaya nagkakaroon na lang po tayo ng coordination sa mga gwardiya. Kaya meron po tayong mga
Blue Shield na tinatawag po ang PNP, coordination po sa mga gwardiya, binibigay po impormasyon sa mga identified na po dati nahuli mga shoplifters. Pero kalimitan mo dahil nga dito sa kakulangan po ng trabaho o siguro na hihirapan na, talagang nagagawa nila kahit maliliit na bagay ay nakakapag-shoplift sila. So talaga meron po silang relasyon po sa ating yung ginagawang during pandemya po. Masyal. Salamat po. Meron po ba nais magbigay katanungan? Maaari ho bang makahingi ng pahayag sa pinuno ng Lupon ng Kaayusan at Kapayapaan? Isang magandang umaga po sa ating nangungulong pinuno. Ganun din po sa ating mga kasamaang kasal ng bayan. Siyempre po sa ating bisita, sa ating bagong Chief of Police, si Colonel Juan Peñafiel Orega. Magandang umaga po sa inyo, sir. Sa narinig ko po na in-report ng ating pong Chief of Police, kahit po siya bago lang dito sa atin, at sana naman po magtagal. Saludo po ako at humahanga po ako sa inyong mga sinabi at mga binalita dito sa ating sanggunian. At sana nga po patuloy-tuloy at tayo po ay magtatulungan sa ating pagpapatahimik. Parang nararamdaman ko na po na parang nakakuha na tayo ng kakampihan. Kakampi sa pagpapatupad ng batas at pagpapasunod ng nararapat na gawin para po sa ating mga kababayan. Kaya po ang inyo pong lingkod, ang Committee po ng Peace and Order ay andito po at susuporta po kami. Susuporta po ang sanggunian sa ating kapulisan para po sa katahimikan ng ating bayan. Muli po, isa pong magandang umaga sa ating lahat. Marami pong salamat. Meron po ba nais magtanong ang ating ginagalang na Consul Ronnie Lodonesa? Maraming salamat po, nung pinuno. Maraming salamat po sa ating mga kasama. Lalong-lalo po sa ating pong bago ng kapulisan. Police Senior, Police Lieutenant, Police Lieutenant Colonel Juan Orega. Sir, pwede ho ba makapagbigay lang kayo ng ilang na mga citation, awards, or kung may Medal of Honor po, para po naman sa kaalaman din ng ating mga kababayan. Pagalang-galang na Ronnie, sana pakiulit lang po, hindi ko po masyadong Sir, kung meron daw kayong mga award o citation, para pag pinakilala namin kayo sa aming kababayan, po pwede namin sabihin na, our new PNP chief is an achiever. And yes, definitely. Public service that he extends. Magandang umaga po, lalo-lalo po sa lahat po na nakikinig sa ating Pangulong Punong Bayan, Chairman ng Sangguniang Bayan Session. Ang inyong pong lingkod nagkaroon po ng iba't ibang medalya, kasanayan, at meron din po tayong meritorious award, na-promote din po tayo sa pamamagitan po ng isang award. So nahawakan ko din po, nakapag-happy po ako dito po sa lalawigan ng Cavite sa 6 na bayan po. Nagsimula po sa Amadeo, then Indang, nag-happy din po ako ng Noveleta, nag-happy din po ako ng GMA, nag-happy din po ako ng So 6 na bayan po, pinag-happyhan ko po dito sa lalawigan po ng Cavite. So siguro masasabi po natin ito siguro. Sa experience po siguro masasabi natin kaya po nating i-handle ang peace and order po dito sa bayan po ng Silang. So nanggaling ako po ay taga-Tagaytay din, tubong Cavite rin. So nag-happy din po ako sa 2 bayan sa Mindoro. Ano po yung ating Lubang Island, yung isla po, nung ako po'y tenyente, at nag-happy din po ako sa Kalintaan. So kung sa award po, hindi ko po mababanggit lahat, palagay ko po lampas isang papel. Ang yabang joke lang. May mga awards din po tayo, siguro po naman kung hindi man po tayo papahuli po sa award din at sa mga medalya na natanggap po ng inyong lingkod. So asahan po ninyo ang PNP po, sa pamumuno ko po,
Isa. Nakikiisa kami sa lahat po ng programa na ipapatupad o ilulunsad po ng ating LGU sa pamumuno po ng ating mayor at ating pong pangalawang punong bayan At kami po ay nagpapasalamat pa rin sa mga suporta na binibigay po ninyo sa ating kapulisan. Yun lamang po at maraming salamat ulit po. Marami pong salamat, sir. Bago tayo magtapos, may ilang katanungan ng ating mga kababayan. Tayo po ay nakalive sa Facebook at may ilang katanungan po rito na tingin ko po ay mainam po nating sagutin. Una, mula kay Mr. Amador Poblete, need po ng every night roving ng ating kapulisan sa ating mga barangay para matulungan ng mga barangay tanod para sa pagsugpo ng krimen at kaguluhan sa bawat barangay. Sana po ibigyan tugon ng aking panukala para sa kagaganit katatahimik ng bayanan sila. Ano po nga may tutugon natin kay Mr. Amador Poblete? Sir, sorry po ulit lang po, medyo nag-choppy-choppy po. Ayon po kay Mr. Amador Poblete, need po rin ng every night roving ng ating kapulisan sa ating mga barangay para matulungan ang mga barangay tanod sa pagsugpo ng krimen at kaguluhan sa bawat barangay. Ibig sabihin kung po pwede pong gumalang ating mga kapulisan sa mga barangay sa gabi para matulungan ang mga barangay tanod na sugpuin ang krimen at kaguluhan. Maraming salamat po sa padala po ng message. So, ang kapulisan po naman ituloy-tuloy pa rin po talagang nagkakaroon po ng night roving po sa lahat po ng barangay na nasasakupan nila. Talagang pinaka-priority lang po natin talaga yung mga lugar na yung nangyayaring nakawan. Pero asahan niyo po, dadagdagan pa po natin ang oras, time para po sa pagpatrol ng PNP natin. Kung meron pong mga lugar na hindi pa napupuntahan po ng ating patrol car, ay pipilitin po natin. Sana po sa specific na lugar po sana kung sino po yung nagpadala po ng mensahe na yon para mapuntahan po natin, mapakita po natin. Nire-require nga po natin yung mga PNP natin pag sa gabi magwang-wang sila para at least kung maramdaman sila na may pulis. Kasi minsan po talaga, ang pulis natin nag-iikot, hindi lang po nila nakikita. So ngayon po, re-require ko sila, magwang-wang sila sa isang barangay na ikutan sila para na hindi lang sila nakita, marinig pa sila na sila ay nag-iikot po sa kanilang mga nasasakupan. Madadagdagan po natin yung numbers ng patrolling po sa mga barangay natin. Asahan niyo po na madadagdagan pa po number. Salamat po. Ito naman po ay galing kay Dr. Pinky Celestino, isa pong professor sa DLSUD na taga Tubuan. May intervention po ba tayo na ginagawa para sa manahuhuli natin na drug dependents o nananatili lang silang nakakulong sa ating presinto? Ano raw po yung ginagawa nating intervention para sa mga drug dependents? Sila po ba ay nakakulong lamang sa ating presinto? So yung sa mga nahuhuli po naman natin at meron po tayo sa mga drug list, meron man tayo po tinatawag na SIPAG program, pwede po sila mag-undergo doon at ngayon po re-record na namin yung mga nasa listahan po natin, yung mga nahuli na kinakailangan mag-undergo sila dito sa SIPAG program natin. Ito po yung simula ng pagbabago. Kaya po tinawag natin SIPAG. So pag nakagraduate po tayo diyan, mare-recognize din po yan ng higher headquarters. Kasama din po yan sa ating drug clearing. Isa po sa requirements natin yan, yung mga drug dependent po natin, nakakailangan po may mga programa tayo. Isa naman po, pag nakakulong, talagang nakakulong lang sila, pero may mga programa po na minsan kinuha po natin yung mga pastor, binabasahan din po sila ng mga Biblia, kung sila man po yung makakalabas, nire-required po, pinapakiusapan po natin kasi di man po talaga natin po pwede dahil kung against their will na sumali dito sa SIPAG program natin, hindi po natin mapipilit. Yun nga lamang po, hindi po matatanggal ang pangalan nila sa listahan hanggat hindi sila nag-undergo doon po sa ating SIPAG program at hindi po sila nakaka-graduate. So isa po yun sa pamamaraan para po matanggal yung pangalan nila sa listahan ng ating drug list. Salamat po. Huli na po ito, sir. Ito po ay comment din ng kababayan po natin mula sa Malabag. Ano raw po kay dating Konsel Noel Cortez, ano raw po ang gagawin natin patungkol sa may ingay na tambutso ng motor? Magandang maguli po. So yung sa may ingay po na motor, nagbaba na rin po ako ng order ng isang gabi. Mag-conduct din po sila ng checkpoint. At yung kailangan pong hulihan o impound, pang-impound po o pang-ticket, tikitan po natin yung mga motor na maiingay. Lalo na dito po, focus din po kami sa lugar ng Malabag kasi
ang huling tawag po sa akin dito sa Aguinaldo Highway. Pero ngayon po, magpo-focus din po kami sa Malabang. At susunod pa rin po yung mga ibang barangay. At may mga namomonitor din po tayo dito sa Bagong Daan na nagkakaroon po ng drug racing dito. So, isa-isahin po natin yan. Kung magagawa po namin, pagsabay-sabay namin, ipulpos namin po yung PNP, igagawin po namin para po matugunan yung problema po regarding po sa mga open pipe o sa mga maingay na motor natin. Open muffler. Muli, marami pong salamat. At asahan po ninyo, nakaisa po ninyo ang buong Sangguniang Bayan ng Silang sa inyo pong mga programa at polisiya para po sa pagpapatupad ng kaayusan at kapayapaan sa ating bayan. Meron po bang nais magpahayag ng opinion? Vice. Opo. Para rin po, ito po yung text, medyo hindi ko na sasabihin yung pangalan. Nakalagay po rito, napakabata naman ng ating bagong hepe. Pakitanong naman kung ilang taon na siya at kung may asawa na. Hindi ko na sasabihin pangalan at baka sagutin ko po ba? Maaari pong sagutin o hindi sapagkat ito po isang personal na katanungan. Ano po? Ganun po man, baka marami umiidolo sa inyo. Opo. Muli po, maraming salamat. Pinudududa ako na nag-text yun eh. Pag hindi si Konsyal na PP o si Konsyal June, maaari nag-text yan. Pero po, marami pong salamat. Marami pong salamat sa inyo pong panahon na inilaan sa ating pagpupulong. At muli po, katulad po ng aking nabanggit kanina, ay asahan po ninyo ang buong suporta po ng Sangguniang Bayan pagdating po sa mga polisit, programa at proyekto ng ating pong kapulisan. At inaasahan po din namin sa inyo na sapagkat kayo tinuturing din naming mga kababayan na ibibigay po ninyo ang inyong buong talino at buong sikasig para humatulungan ang bayan po ng sila. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang ating kapulisan. Dadako na po tayo sa mapaksang tatalakayin sa unang pagbasa. Sa ating pong pansamantalang kaliman, ano po ang mapaksang tatalakayin sa unang pagbasa? Sa ating paksang tatalakayin sa unang pagbasa, meron po tayong panukalang kautusan. Panukalang kautusan bilang Oblete Bilamide 15, serye 2021. Sinulong ni Ginagalang Catherine Tirona Recudon, tagapamuno Lupon sa Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan. Kautusan na nagtatatag sa Persons with Disabilities Affairs Office o PIDAW ng Munisipalidad ng Silang Cavite. Itinatalaga po natin sa Lupon sa Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan. Dadako na po tayo sa Tika. Kautusan Pambarangay. Kautusan bilang RDM 009 serye 2021 mula sa Barangay Anahaw 1. Isang kautusang nagtatakda ng tulong pang-edukasyon at pagkakaloob ng kaukulang scholarship grant sa mga kwalipikado at natatanging mag-aaral sa Barangay Anahaw 1, paglalaan ng kaukulang pondo at iba pang layunin. Itinatalaga po natin sa Lupon sa Edukasyon. Wala po tayong paksang tatalakayin sa unang pagbasa. Kung ganoon, dadako na tayo sa pag-uulat ng Lupon. Ano-anong Lupon ang handa pong mag-ulat sa ating pagpupulong? Meron po tayong isang Lupon na mag-uulat. Ang ulat ng Lupon bilang 49, serye 2021 para sa Sangguniang Bayan ng Silang. Mula sa Lupon sa pabahay at gamit ng lupa, paksa kahilingan ng Exceed Realty and Development Corporation na development permit para sa pagpapalawak ng Villa Cassandra Subdivision sa Barangay Balubad, Silang Cavite. Petsa, ika-21 ng Oktubre, 2021. Ibinibigay na po natin ang hapag sa naturang Lupon para sa kanilang pag-uulat. Maraming salamat po, Nangulong Pinuno. Isang magandang umaga po at sa aking mga kasamahan, magandang umaga po. Ulat ng Lupon bilang 49 para sa Sangguniang Bayan ng Silang. Mula sa Lupon sa pabahay at gamit ng lupa, paksa kahilingan ng Exceed Realty and Development Corporation na
development permit para sa pagpapalawak ng Villa Cassandra Subdivision sa Barangay Balubad, Silang, Cavite. Petsa, ika-21 ng Oktubre 2021. Ang lupuan sa pabayat gamit ng lupa ay nagdaos ng pagdinig noong ika-21 ng Oktubre 2021 sa bulwagang pulungan ng Sangguniang Bayan sa ganap na ika-10 ng umaga upang talakayin ang kahilingan ng Exceed Realty and Development Corporation na mabigyan sila ng pahintulot sa pagpapaunlad or development permit sa kanilang pagpapalawak ng proyektong pabahay o subdivision na kung tawagin ay Villa Cassandra Subdivision na matatagpuan sa Barangay Balubad, Silang, Cavite, na may kabuuang sukat na 33,661 metro kwadrado. Dumalo sa nasabing pagdinig ang inyong lingkod, itinagalang Catherine Monterona, tagapamuno ng Lupon, Nestor B. Patawe, pangalawang tagapamuno, Ginoong Chodolo T. Disengaño, Municipal Assessor, Ginoong Romeo M. Alillo, pinuno ng MPDC, Engineer Jesus Kakbay mula sa Engineering Office, at Ginoong Domingo Villanueva, Pangulo ng Exceed Realty and Development Corporation. Mga napag-alaman, una, ang Sangguniang Barangay ng Balubad ay nagpatibay ng Barangay Resolution bilang 20/2021, isang resolusyon na nagpapahintulot sa Exceed Realty and Development Corporation na paunlarin ang lupa na may kabuuang sukat na 33,661 metro kwadrado na matatagpuan sa Barangay Balubad, Silang, Cavite. Ikalwa, ang Barangay Balubad ay nasa ilalim ng agricultural zone, subalit ang nabanggit na lupain ay nabigyan na natin ng pahintulot ng pagpapalit ng anyo ng gamit ng lupa nung pinagtibay natin ang kautusan bilang Poblete, Bilamide 14. Ang kautusang sinusugan ang Section 7.5 Artikulo 4 ng kautusan bilang PL 17, serye ng 2014 sa pagpapalit anyo ng gamit ng lupa ng mga lupaing may mga deklarasyon sa pagbubuwis bilang 18-0012-00250, 18-0012-00251, 18-0012-0257, 18-0012-00258 at 18-0012-00259 na may kabuuang sukat na 33,661 metro kwadrado na matatagpuan sa Barangay Balubad, Silang, Cavite mula agricultural tungo residential. Ikatlo, ang kahilingan ng Exceed Realty and Development Corporation para sa development permit ng lupain na may kabuuang sukat na 33,661 metro kwadrado sa Barangay Balubad ay upang mapalawak ang nauna nilang proyektong subdivision na binigyan din natin ng development permit sa pamamagitan ng kapasyahan bilang Poblete, Bilamide 79, Sere 2020, isang na may kabuuang sukat na 43,316 metro parisipat na matatagpuan sa Barangay Balubad, Silang, Cavite. Rekomendasyon. Batay sa masusing pag-aaral at deliberasyon na isinagawa ng Lupon sa pabahay at gamit ng lupa ng Sangguniang Bayan, minumungkahi na magpatibay ng isang kapasyahan na magbibigay ng pahintulot sa pagpapaunlad or development permit sa Exceed Realty and Development Corporations para sa pagpapalawak ng proyektong pabahay na tawagin ay Villa Cassandra Subdivision na matatagpuan sa Barangay Balubad, Silang, Cavite na may kabuuang sukat na 33,661 metro kwadrado. Minumungkahi pa ng Lupon na ang ulat nito ay pagtibayin at maging record ng Sangguniang Bayan ng Lupon sa pabahay at gamit ng lupa. Pangalawang tagapagmumukha, kinagalang Nestor B. Patawe. Oh, good morning. Galang Domingo B. Ortega. Di pasok lang. Okay lang. Galang Catherine Tirona. Thank you. Marami pong salamat. Tinatanggap ng Pagtibay ng Kapulungan at pinag-ulat ng Lupon. Wala na po tayong Lupon na nakatakdang mag-ulat sa araw na ito. Kung gano'n, dadako na tayo sa mga nakataktang gawain. Meron ho ba tayo nakataktang gawain sa ating pagpupulong? Wala po tayong paksa o na nakatakda gawain para sa araw na ito. Ganun pa man, may mungkahi sa ginagalan na Konsehala Catherine Tirona.
Nangungulong Pinuno, minumungkahi ko po na ilihis ang ating alituntunin para bigyan daan ng panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamite. Pinangaluwahan ni ginagala na Konsehal Ronnie Lodonesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Ayan naman ay atin pong i-release ang ating mga lituntunin. Vice. Si Hepe, mukhang nag-ano si Hepe. Ang ating ginagala na konsehal, Amutan. Magandang umaga po muli, Vice, magandang pinuno. Di naman po ako sa tumututol, pero minumungkahi ko po na ipagpaliban ang pagpapasa sa nasabing panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 71 dahil ayon po sa ating panlalawigan ng ating pong ipinasa na kautusan bilang Poblete 0-1 014 ay di pa po nila na-aprobahan. Salamat po. Mag-dedeklara po tayo ng 1 minutong paghimpil. Okay. Ibinabalik na po natin sa kayusan ang ating pagpupulong. Pinuno. Wala na po tayong nakatakdang gawain para sa araw na ito. May mungkahi po ang ating ginagala na Konsehal Ferdinand Amutan ipagpaliban ng pagbasa sa panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 71. May pumapangalawa ho ba? Pinangaluwahan ni ginagala na Konsehal Ronnie Lodonesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ipinagpapaliban po natin ang pagbasa sa panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 71. Nangungulong Pinuno. Meron po ba tayong ang ating ginagala na Konsehal Catherine Tirona? Minumungkahi pong ibalik sa kaayusan ng ating Pinangaluwahan ni ginagala na Konsehal Ronnie Lodonesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay binabalik na po natin sa ating malituntunin. Dadama na po tayo sa mga patalastas. Meron ho bang nais magpatalastas? Ang ating ginagala na Konsehal Perpetuo Disenganyo. Sa magandang umaga po sa ating lahat. Yan din po ang nangangalintin mo. Nais ko lang pong paalalahanan ating mga kababayan na kahit po sila may mga vaksina, sana po mag-face mask pa rin po at huwag natin ipagwalang bahala ang ating ito pong pandemya na ito. Kasi hindi pa po tapos ang ating pandemya. Sana po yung pong ating mga kapitan at mga barangay kagawad. At kahit na po tayo, pag meron po tayong napapansin na mga tao na hindi naka-face mask, sana po ating pong pagsabihan. Kasi po hindi pa nga po tapos ang ating pandemic para po makaiwas sa COVID-19 na nararanasan dito sa ating bayan. Hindi po, isang magandang umaga po at sana po sunurin pa natin yung social distancing kahit po may mga vaccine ang mga tao. Maraming salamat sa inyo pong paalaala. Meron ho bang nais pang magpatalastas ang ating ginagala ng Konsehal Ronnie Lodonesa? Yun lang po ay pumapangalaw po ako kay Konsehal Piping Disenganyo. Tapos po, kung ikukumpara po natin sa bansang United Kingdom, 80% na po ang may bakuna. Pero ngayon po ay lahat po halos ay napakarami po ngayon rin nagkakapobre sa kanila. Kaya po paalala nga po na maging vigilant naman po tayo sa mga alintuntunin ng ating pong IATF at saka po ng ating pamahalang bayan. Maraming po salamat. Salamat po.
Kung wala na po nais magpatalastas, ano po mungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran at alituntunin? Nangungulong pinuno, iyaman din lang po at wala na tayong tatalakayan sa mga oras na ito. Minumukhahi ko po ang pagtitindi ko ang pagtatapos ng ating po. Pinangalawahan ni ginagalan na Konsalalan Tolentino ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ay nagtaas na kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin na pong itinitindig ang ating ika-42 karaniwang pagpupulong sa ganap na ika-11 at 33 ng umaga. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Mag-iingat po tayo palagi.